May tanong sa akin, "Hello, Boss Rai. Good day. Ask ko lang po sana if magkano po talaga ang daily interest ng overdue sa OLA according sa SEC po. 7% po kasi isang araw sa isang OLA ang bigat po. Thank you po." Napakagandang mensahe po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin natin kung magkano po ba talaga or ilang percent po talaga yung pwedeng i-charge sa atin pagka po tayo ay nag-overdue or sa interest na rin tsaka sa penalty dito sa mga OLA po. Pero bago po yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating po pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. Sabi niyo nga po is, "Hello, Boss Rai. Good day. Ask ko lang po sana if magkano po talaga ang daily interest ng overdue sa OLA according sa SEC po. 7% po kasi isang araw sa OLA ang bigat po." Thank you. Well, 7% a day is talagang mabigat po yan. Okay? Unconscionable po yan. Kahit saan po makarating yan, kung makarating man ng korte yan, bawal po talaga yan. Ito po, medyo mahaba ng konti kasi interest rate po ang pag-uusapan natin. According po sa ceiling on interest rate na inilabas po ng BSP at inadapt po ng SEC. Okay? As of this recording, 15% per month po doon sa utang na 10,000 pababa. Okay? So, ibig sabihin po, hindi ito lalagpas doon sa 10,000. At ang term po is maximum of 4 months lamang. Okay, so manghihiram kayo, kung 1 month yan, 2 months, 3 months, or 4 months, 15% ang pwede lamang pong ikarga, maximum na interest. Okay? Ang composition po ng 15% is processing fee and yung nominal interest. Okay? Ang maximum po na po pwedeng ibawas dun sa 15% na processing fee is 9%. Okay, so kunin nyo lang po, nakahiram po kayo ng this amount of money, i-multiply mo lamang po na 9% yun, kung magkano po yung lumbas, yun lamang po ang dapat ay binabawa sa kanila. So, kung sample natin dyan is, let's say, 1,000 po, ang 9% po ng 1,000 is 90 pesos. So, ibig sabihin, 90 pesos lamang po dapat na ibawas nila at matatanggap nyo po is 910. Okay, now, ano po ba ang magiging interest nun? So, ang computation po nun, yung magkano yung na-approve sa inyo, times 6% po. Kasi yun na lang po yung natira Binawas na po yung 9 So, yung nominal na lang ang natira. So, meaning po, 60 pesos. 60 pesos po ang madadagdag dun sa 1,000. So, ang utang nyo po is 1,060 pesos. Okay, kung gusto nyo po talagang makumpute ng kung magkano talaga yung nahiram nyo sa kanya. So, 1,000 plus yung 60 plus yung 90. So, total po nun, 1,150. Yun po yung 15% nung 1,000. Now, sabihin Boss Rai, monthly yung pinag-uusapan dyan, hindi daily. So, i-divide nyo lamang po ng 30. Okay, yung amount na nakuha po ninyo. Let's say, ang average natin sa isang buwan is 30 days. So, pumapatak lamang po yan na 2 pesos per day po ang interest rate. Yan po is kung wala kayong past due or hindi kayo overdue. Now, let's say overdue kayo. Okay? Sabi po, doon sa ceiling on interest rate na yon is may karagdagan po na 5% per month base doon sa inyong nakadue sa inyo. In our case po, ang nakadue is 1,060. So, pumapatak po yun, ang 5% ng 1,060 is 53 pesos. Okay, baka may tanong na naman. Boss Ray, 53 pesos in a month yan. Okay, gawin po natin daily. So, yung 53 pesos, i-divide po natin ng 30, lalabas po yan 1 peso and 77 centavos. Okay, ganun lamang po ang pag-compute. Actually, talaga pong yung kinakarga
ng mga bugo katabusadong online lending apps is masyadong mataas. No, lalong-lalo na po yung mga illegal na yan. Okay? Kasi po itong mga illegal na to, talaga namang wala naman humbalak yan maningil talaga. Talagang gusto lamang po niyan is maglinis po ng pera, di umano. Okay, so ulitin ko po, napakadali lamang po niyan. Actually, nasa website po ng SEC yan. Okay, as of recording, sabi nga sa inyo is 15%. Pero by April 1 onwards, no, until na magbago na naman sila ng or mag-recompute na naman sila ng ceiling on interest rate, magiging 12% po siya. So ibig sabihin total of 12%, tapos ang nominal is 6%. So meaning, dun po sa bagong memorandum sa ceiling on interest rate, 6% na lamang po ang maximum, no, na processing fee na po pwede po nilang ibawas. Okay po? Madali lang naman po yan. Pero ito po applicable sa 10,000 pababa lamang po na nahiram. Doon po sa mahigit 10,000, well, yun po ay binigyan tayo ng chance ng batas natin na kumbaga magkaroon kayo ng agreement, no, or kaunawaan nung hiniraman po ninyo. So dapat talaga yan pagkasunduan ninyo. Kung hindi kayo pabor, huwag niyo hiramin. Okay, ganun lamang po yun. Kasi nga ho, inalis na po yung ating usury law. Kasi po yung usury law po natin, yun po ang nagtatakda ng ceiling sa mga interest rate. Wala na po kasi yun. So ngayon, ibinigay na po sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagmamandate po ng interest rate. Kaya lang, unfortunately nga po kasi nakita ng mga bugo katabusadong online lending app, especially po yung mga illegal na may butas. Kumbaga, nawala kasi yung usury law eh. Nabuso ngayon nila yun. Kaya ganito po ang nangyayari sa atin ngayon. Pero pilit naman pong inaayos ng ating gobyerno yan, no? Kaya nga po nag-recalculate po sila, no? By April 1, from 15% a month, magiging 12% a month na lamang po. Okay? Sana po naintindihan po natin. Madali lang naman po sundin or sundan kung magkano po talaga yung dapat na interest rate. Multiply nyo lang naman po doon sa nakalagay, doon sa memorandum. Now, wag ho nating asahan na itong mga bugok at abusadong online lending apps, itong mga illegal na to, susunod yan. Kaya po, ang laging payo ko sa inyo is, wag nyo silang tangkilikin. Kasi po, pag tinangkilik nyo sila, pinibigyan nyo sila ng negosyo. Kaya po patuloy na naghahari ang mga bugok na yan kasi po, tinatangkilik natin sila. Diba? Huwag natin silang hiraman. Pag wala hong nangutang sa mga yan, magsasara yan. Totoo po. Diba? Kasi wala na silang negosyo eh. Diba? Kaya lagi ko po sinasabi sa inyo, kung gusto niyo po talagang manghiram ng madalian, doon po kayo sa mga registered po. Meaning, incorporated, meron po yung certificate of authority, meaning, pag certificate of authority po kasi, pwede na magpautang yan, offline. Ngayon, kung talagang online ang gusto ninyo, kailangan kasama po yan dun sa recorded online lending platform. Okay? Yun lamang pong nakalagay dun sa recorded online lending platform ang may karapatan magpautang online. Okay? Sana po na nakapagbigay po ako ng linaw dun sa ceiling on interest rate at kung paano po kayo manghihiram online. Pero hindi ko po sinasabi na lahat ng nandun sa recorded online lending platform ay matitino. May mga bugok din po dyan. Kaya po iba yung ingat. Okay? Kung gusto nyo talaga manghiram, bukod sa checkin nyo na siya dun sa recorded online lending platform, i-check nyo rin po yung kanilang mga ratings, mga comments sa kanila dun sa app na pwede nyo naman makita eh. Diba? Bago nyo siya i-download, pwede nyo siyang makita. Nandun naman may mga star siya, ilang ba ang rating, ano ba yung mga comment. Pag may nakita na kayong mga negative doon, wag nyo na silang utangan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa muli po, yun lang.